Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. DXTC 95.9 Radyo Natin FM of Manila Broadcasting Company, MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo Natin. Radyo natin. Radyo natin. Arangkada Balita. DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City is a member of Manila Broadcasting Company Media Group and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, a sister station of DZRH in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Radyo Natin FM Cotabato City aired 24/7. Itama po yung maurasan ang oras sa buong kapuluan, alas 4 ng hapon. Magandang hapon na Central Mindanao. Ngayon ay araw ng Tuesday, ika-siyam sa buwan ng Disyembre 2025 at ikalabing-8 sa buwan ng Jumada al-Akhir 1447 sa atin pong Hijri calendar. Welcome sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sama-sama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon at kami ho ay magati ng mga balita, kaganapan sa loob at labas ng atin pong bansa. Sa ngalan po ng aming station manager, sa aming broadcast media engineer, sa aming news head at ganun din po sa aming news writer. Ako po muna inyong makakasama pansamantala sa Arangkada Balita. Ako po si Analiza Abbas. Manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. At bago ho sa atin pong mga balita, dumako muna tayo sa lagay ng atin pong panahon mula sa DOST Pag-asa, Cotabato. Ang riyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na maya pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkudot o pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorms. Ang hangin ay nasa banayad hanggang sa katamtamang nagmumula sa silangan hanggang hilagang silangan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 27.7 degrees Celsius at 32.8 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 5:27 ng umaga
at lulubog ngayong 5:44 ng hapon. At yan ang lagay ng atin pong panahon na mula sa DOST Pag-asa Cotabato, hatid ng Ministry of Science and Technology, MOST BARM, at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakua. Katuwang radyo natin FM Cotabato City, maging alerto at maging handa mga kabangsamoro. At yan po ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Tuesday, December 9, 2025. Arangkada Balita. 6 na minuto makalipas mo alas 4 ng hapon. At narito na detalye ng ating pong mga balita. Ipinagdiwang ng Cotabato Regional and Medical Center, CRMC, ang International Day of Persons with Disabilities 2025 na may temang pagpapalaganap ng mga lipunang may kapansanan para sa pangulong pagsulong ng pag-unlad ng lipunan. Ang kaganapan ay nagbigay ng plataforma para sa mga persons with disabilities o PWD upang ipagdiwang ang kanilang mga karapatan at kahalagahan sa lipunan. Tampok sa kaganapan ng isang forum tungkol sa mga karaniwang maling akala sa proseso ng pagkuha ng mga kinakailangan at identification card ng persons with disabilities o PWDs. Nagbigay din ng mga booth ang iba't ibang institusyon na tulad ng Persons with Disabilities Affairs Office o PDAO, Cotabato, Ministry of Science, Ministry of Social Services and Development o MSSD, Philippine Health Insurance Corporation, at Office of the City Social Welfare Development upang magbigay ng impormasyon at tulong sa mga PWD. Naghanda rin ng mga food stall at ipinakita ang mga pagtulong sa nakagamitan upang matulungan ang mga PWD na mapahusay ang kanilang kalidad ng buhay. Ang kaganapan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga PWD at pagtataguyod ng mga lipunang inklusibo. 8 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, tiniyak ng Bangsamoro Parliament na magpasa ng batas sa distrito na inklusibo, alinsunod sa batas at nakasentro sa komunidad matapos ang pampublikong konsultasyon sa lungsod ng Marawi noong ika-7 ng Disyembre 2025. Mahigit 300 katao ang dumalo sa konsultasyon na may mga panawagan para sa taumbayan at hindi gerrymandered na mapa ng distrito. Sinabi ng mga mambabatas na ang panawagan mula sa mga residente ay huhubog sa inaasahang maging isa sa makahulugang batas bago ang halalan sa Bangsamoro Parliament sa Marso 2026. Pinahayag ng mga kalahok ang kanilang suporta sa pagsasagawa ng halalan sa Parlamento noong March 2026 at binanggit ang mga pangailangan para sa katatagan, pagpapatuloy at upang maiwasan ang karagdagang pagkaantala sa politikal na transisyon ng Bangsamoro. Layunin ng parlamento na maipasa ang batas sa districting bago mag-Disyembre. Isinasama ang lahat ng input mula sa publiko sa isang konsolidadong panukalang batas. 10 minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Samantala, dinaluhan ni Vice Gobernador Ustad Hisham S. Nando ang pagtatapos ng 17 Academic and Sport Zone Meeting noong Linggo, Disyembre 7 sa Mahad Abbas
Mama sa Bulod Al-Islamiyah, Barangay Damalasak. Ito ay isang 3 araw na aktibidad na pinagsama-sama ang mga mag-aaral, ustads, magulang at mga pinuno ng komunidad para sa pagpaligsahan sa akademiko at palakasan. Kasama nga sa dumalo sina board member Honorable Rahib Nando, Pagalungan Vice Mayor Honorable Mohamedin Mama sa Bulod at iba pang mga opisyal. Ang mga mag-aaral mula sa 2 madrasa at 6 na mahad ang lumahok sa zone meeting. 11 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Nagsama-sama ang mga peace implementing panels, policy maker at peace advocates sa BARM Peace Conference 2025 na ginanap sa Davao City noong 4 sa buwan ng Disyembre. Ang conference ay may layuning talakayan ang mga issue at rekomendasyon na kaugnay ng implementasyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Tampok sa pagpupulong ang presentasyon ng Community Peace Agenda na naglalaman ng mga pananaw at karanasan ng mga komunidad sa BARM ukol sa kasalukuyang kalagayan ng peace process. Dumalo sa pulong sina MLF PIP Chairman Muhagir Iqbal, GPH PIP Chairman Cesar Villano at Presidential Assistant David Diciano mula sa OPAPRO. Binigyan din ni Chairman Iqbal na sentral ang ganap na pagpapatupad ng CAB sa paglutas ng mga hamon sa rehiyon. Samantala, kinilala ni Chairman Yano ang ilang pagkakaantala sa implementasyon, ngunit muling tiniyak ang suporta ng pamahalaan para maisulong ang pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Ang pulong ay bahagi ng Project Born, Bangsamoro Outlook for the Next Horizon na may temang Communities at the Core, Driving a Peace Agreement Implementation. 13 minutes sa makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, sa iba pa natin mga balita na uwi sa pagluluksa, ang Sanay Fund Run ng kabataan sa bayan ng Dato Udinsinso at Maguindanao del Norte. Matapos masawi ang isa sa mga kasama sa event kahapon na araw ng Lunes sa Disyembre 8. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Jason Buisan, 18 taong gulang at residente ng Barangay Maker sa nasabing bayan. Ayon na sa ulat, bigla umanong nakaramdam ng paninikip ng dibdib ang binata at nahirapang huminga habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo. Agad namang rumisponde ang medical team at isinugod sa ospital ang biktima. Ngunit ilang minuto lamang ang nakalipas ay binawian na siya ng buhay. Ipinalabas na pahayag, nagpaabot ng pakikiramay nito si Mayor Abdul Main Aba sa pamilya ng binata at tiniyak ang kaukulang tulong sa mga ito. Nabatid na mahigit 2,000 katao mula sa iba't ibang lugar ang lumahok sa unang fund run ng municipal government bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang 31st founding anniversary. 15 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at magbabalik ang arangkada balita makalipas lamang po ng ilan sa atin po ng mga hanapbuhay. Radyo Natin. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps
accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi yan lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Assalamualaikum. Alam nyo, BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Radyo natin. Arangkada Balita. 19 na minuto makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng atin pong mga balita, nanawagan ang mga residente ng Cotabato City sa parlamento ng Bangsamoro na panatilihing maayos ang halalan sa March 2026 at hinimok ang mga mambabatas na tapusin ang panukalang batas para sa distrito. Ang panawagan ay sinagawa sa ikalimang bahagi ng pampublikong konsultasyon ng parlamento ng Bangsamoro kung saan binigyan diin ng mga opisyal, civil society groups at mga head communities ang kaapurahan ng pagtatapos ng konfigurasyon ng distrito. Ipinatawag ni Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance ang kahalagahan ng pagpapabilis ng panukalang batas. Dapat nating itulak ang halalan sa susunod na taon. Umapila kami sa parlamento na pabilisin ang panukalang batas para sa distrito. Sumunod sa mga isyong itinaas ng Korte Suprema.
at tiyaking maisa sa katuparan ang halalan sa Marso. Inulit ng mga opisyal ng lungsod ang panawagan na binibigyan diin ang pangailangan para sa patas at makatarungang paghihiwalay ng distrito. Sa ilalim ng Parliament Bill Numbers 403, 4707, 408, 411 at 415, ang Cotabato City ay magkakaroon ng 3 distrito ng parlamento. Ang mga pagkakaiba ay nasa kung paano pinagsama-sama ang mga barangay sa bawat distrito. Kinilala ni Atty. Nagib Sinarimbo, Committee on Local Government Chair, ang kontribusyon ng publiko at sinabing nakatanggap na ang parlamento ng marami at malaking posisyon na lahat ay isa sa alang-alang upang matiyak ang isang patas at inklusibong batas sa pagdidistrito. Pag magpapatuloy ang mga konsultasyon sa publiko sa Maguindanao del Sur sa Desyembre at 10 at Maguindanao del Norte sa December 12, target ng parlamento ng Bangsamoro na maipasa ang mga panukalang batas sa pagdidistrito ngayong Disyembre. Isang hakbang na sinasabi ng mga residente na mahalaga upang mapanatili ang mga halalan sa Marso sa schedule. 22 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, pinasalamatan kahapon ng hapon na December 8, 2025 ng mga barangay official sa Mother Barangay, Poblasyon Mother at Poblasyon 1 sa Cotabato City ang mga rescuers ng Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagkakatagpo nila matapos ang isang ekstensibong search operation ng bangkay ng isang 47 years old na lalaki na nalunod noong Sabado sa Matampay River na dumadaloy sa naturang dalawang mga lugar. Ganon din ang pahayag sa ilang mga reporters na mga kamag-anak ng nasawi sa pagkakalunod na si Jerry na humiling na huwag na silang kilalanin. Una nang nagulat ng mga kakilala at ang mga kamag-anak ni Jerry ang kanyang pagkalunod sa ilog sa barangay Poblasyon 1 noong Sabado. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ang mga taga CDRRMO na sakop ng tanggapan ni Mayor Bruce Matabalaw at matapos ang matagal nilang search mission, natagpuan din nitong hapon December 8 ang wala ng buhay na si Jerry sa isang bahagi ng ilog kung saan na siya naiulat na nalunod. Agad na na-turn over ng mga kawani ng CDRRMO ng Cotabato City Local Government ang mga labi ni Jerry sa kanyang pamilya. 24 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, tinanggap ng alumni Office of the International Islamic University Islamabad ang delegasyon mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Republika ng Pilipinas. Sa pulong, inanunsyo ang pagtatatag ng International Islamic University Islamabad Alumni Chapter sa Pilipinas na layuning palakasin ang Global Alumni Network ng Universidad. Kabilang sa delegasyon sina Ismail W. Ibrahim, Director General ng Ministry of Human Settlements and Development ng BARM, at Hisham Nando, Vice Governor ng Bangsamoro. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa Alumni Office at tiniyak ang kanilang aktibong pakikilahok sa mga susunod na alumni activities. Nagbisita rin ang delegasyon sa International Institute of Islamic Economics
at nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng faculty. Pinuri nila ang mataas na kalidad ng pananaliksik at kakayahan ng mga guro. 26 minutes makalipas alas 4 ng hapon, inaprubahan ng subcommittee ng Committee on Finance, Budget and Management ang 624.15 million pesos na budget ng Ministry of Science and Technology for MOST PARM para sa 2026. Ang budget na ito ay tututok sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa agham ng rehiyon, pagsusulong ng mga inisyatibo sa inobasyon at pagpapalawak ng edukasyon sa agham at mga programa sa SNT na nakabatay sa komunidad. Tumalo sa deliberasyon ang mga opisyal ng MOST PARM sa pangunguna ni Minister Bailing S. Mantawil upang iharap ang budget. Inilala ng komite ang mga pagsisikap ng ministeryo at binigyan diin ang pangailangan para sa patuloy na pamumuhunan sa agham at teknolohiya upang bigyang kapangyarihan ang mga komunidad at bumuo ng pangmatagalang katatagan sa rehiyon. Aayusin ng MOST PARM na isumite ang mga karagdagang proyektong prioridad para sa 2026 upang higit pang mapalawak ang abot at epekto ng mga programa nito. 27 minutes makalipas alas 4 ng hapon at magbabalik ang Arangkada Balita. Makaraan lamang po ng ilan sa atin pong mga hanap buhay. Radyo natin. Hanap mo ba'y iba't-ibang appliances? Lahat yan dito ating abot kaya. Huge discounts and great services. Posible sa Imperial Appliance Plaza. Ilang katuig, nagahatag og servisyo. Imperial Appliance Plaza, masaligan nyo. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na magkaya pa. Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nangunguna. Imperial Appliance Plaza, home of quality appliances. Imperial Appliance Plaza, di kalidad na ba't kaya pa? Efficient delivery and services, ang number one suki ng bahayan. Nangunguna. Bisitahin ang Imperial Appliance Plaza, located Makakuwa 35th Street, Lim, Poblacion 5, Cotabato City. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad.
at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Bumili at manalo ng 300 trips to Mecca raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkaing sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056. Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505. Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan, Buesa, Kilam with cellphone number 0955-522-6772. Barangay Binolin, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita, Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baypulna, Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Radyo natin. Arangkada Balita. 34 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay atid po sa inyo ng Curawato Institute of Technology Foundation Incorporated, Alrais Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, Search Watch Service Center, Ministry of Labor and Employment, Modibarm, sa pamumuno ni Modibarm Minister Dato Muslimin G. Sema at sa kanila pong General Director Dato Surab Abu Tazil Jr. At din po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Pi Marketing, Almia Computer Works, Lucky's Hot Pandesal, matatagpuan sa May Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Suriano. At syempre, hati din po sa inyo ng Synergia. Panatilihing malakas, malusog ang atin pong pangatawan, mag-Synergia. Lahat po ng produkto ng Synergia, mga kaibigan, ay pure at natural. Certified World Health Organization, Department of Health, FDA approved and halal certified. Ang bahaging ito ay hatid po sa inyo ng Imperial Appliance Plaza, matatagpuan sa may Makakuwa 35 Street,
poblasyon na 5, Cotabato City. Hati din po sa inyo ng Inwaw electric motor. Para sa mga kaibigan ho natin na nagnanais ho nga magkaroon ng sasakyang hindi bumubuga ng usok, sigurado nga makakatulong sa atin po nga kalikasan. Mag-Inwaw electric motor. Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa Inwaw electric motor, tumawag or mag-text sa cellphone number 0926-95-80840. 36 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. At dumako na ho tayo sa ating pong balitang pambansa. Nagsasagawa na ang Office of the Ombudsman ng case build-up laban sa ilang mga high-profile officials na nasasangkot sa flood control mess kasama sina Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang tugon anya sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na magsagawa sila ng case build-ups laban kina Escudero, Binay, gayon din kina Senator Mark Villar at dating Senador Grace Poe dahil sa bigat ng aligasyon na kaugnay ng flood control issue. Anya, araw-araw ay nakakatanggap sila ng impormasyon at hindi maaaring sabihin ang mga detalye dahil baka maapektuhan ang ginagawang pagbusisi sa kaso. Kasalukuyan anyang ginagawa ang ebaluasyon at case build-up kina Binay at Escudero batay sa mga ebidensyang natanggap ng opisina hinggil sa pagkakasangkot ng mga ito sa naturang kontrobersya. 38 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita nagpatawag, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Legislative Executive Development Advisory Council. Meeting sa Malacanang kaninang umaga. Sa ginanap na pulong ay natasan ng Pangulo ang Kongreso na iprioridad ang 4 na panukalang batas. Nangunguna dito ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Ayon kay Pala sa Press Officer Attorney Clear Castro, inatasan ng Pangulo ang Kamara at Senado na gawing prioridad ang pagpasa sa nabanggit na 4 na panukalang batas sa lalong madaling panahon. Napagkasunduan din ng LEDA Committee ang timeline sa pagpasa sa General Appropriations Bill at pagsumite sa enrolled bill para mapirmahan agad ito ni Pangulong Marcos Jr. Kabilang sa mga dumalo sa LEDA Committee ay sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Sandro Marcos at iba pang leader sa Kongreso. 39 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, isang bagong low pressure area o LPA ang binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ay ayon sa pag-asa nitong Martes. Uling namataan ang LPA sa layong 330 kilometro sa kanluran ng Puerto Princesa City, Palawan. Batay sa ulat ng Pag-asa, may katamtaman o medium chance na maging tropical depression ito sa loob ng 24 oras. Samantala, magpapaulan naman sa northern at central Luzon ang shoreline at amihan ayon na pa sa State Weather Bureau. 40 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City.
Sa iba pa nating mga balita, isinuko sa Philippine National Police Integrity Monitoring and Enforcement Group, PNP-IMEG, ang 25 high-powered at assorted loose firearms sa isang ceremonial turnover sa Camp Crame nitong Martes, December 9. Sa isinagawang press briefing sa Camp Crame, voluntaryong isinuko ang mga ito ni Ches Martinez, chairperson ng IMEG Advisory Group, bilang suporta sa kampanya ng PNP laban sa loose firearms. Pinangunahan ang aktibidad ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsabing tuloy-tuloy ang pinag-ikting na operasyon ng pulisya kontra loose firearms, lalo't libu-libu pang baril ang hindi pa nare-renew ang mga lisensya. Ayon sa IMEG, aabot sa mahigit 1 milyon na pesos ang halaga ng sinukong baril at sasailalim ang mga armas sa adjudication process upang matukoy kung maaari pa itong gamitin. Inirekomenda para sa donation sa ibang ahensya ng pamahalaan o tuluyang i-dispose. Ayon naman kay Nartates, kung ang baril ay mapapasa ilalim sa red list, dadaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng PNP Forensic Group, kabilang ang ballistic testing at recording upang malaman kung may nagamit ba ang alinmang armas sa mga krimen sa mga nakalipas na dekada. Tiniyak naman ng PNP na ang pagsuko ng ganitong dami at uri ng high-powered firearms ay malaking kontribusyon para sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. 43 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon. Ipinamahagi ng Philippine National Police ang higit 10.6 million pesos na pabuya sa 13 informant dahil sa mga tip nito na nagresulta sa pag-aresto ng mga suspek sa iba't ibang krimen. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. nitong Martes, ang naturang incentive ay makatutulong sa paghikayat sa publiko na magbigay ng impormasyon para madakip ang mga lumabag sa batas. Aabot naman sa 5.3 million pesos ang pinakamalaking pabuya ipinagkaloob sa isang informante na nagdulot ng pagkakaaresto ng suspek sa kaso ng 7 bilang ng multiple murder at 25 bilang ng frustrated murder. 44 minutes makalipas sa alas 4 ng hapon at kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong arangkada balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Sa iba pa nating mga balita, tiniyak ng presidente na hindi makakatakas sa hustisya ang mga taong nagnakaw sa pondo ng taumbayan at hinayaang magsakripisyo ang mga Pilipino na paulit-ulit na binabahat at nawala ng bahay at kabuhayan dahil sa kagagawan ng mga tiwaling tao. Kasabay nito, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na mayroong 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental ang nagpadala ng surrender filler sa National Bureau of Investigation o NBI kaugnay pa rin sa anomalya sa flood control scam. Matatandaan nitong Biyernes, inihayag ng presidente ang nabunyag na Ghost Flood Control Projects sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nagkakahalaga ng halos 100 million pesos na walang naitawing
estruktura kahit na isang kumpol ng simento na ang kontraktor ay ang St. Timothy Corporation. 46 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Lumutang na ang pangalan ni Nabinggit Representative Eric Yap at ACT CIS Party List Representative Edvic Yap sa mga iniimbestigahan kaugnay na controversial na flood control scam. Sa video message ni Pangulong Marcos Jr., ibinalita nito na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals laban sa mga bank account, ari-arian at sasakyang himpapawid na may kaugnayan sa mga anomalyang flood control projects na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Ayon na sa Pangulo, sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang personal accounts at assets ng mga individual na sangkot sa investigasyon, kabilang na sina Eric Yap at Edvic Yap. Sinabi ng Presidente na mahigit 16 billion pesos ang pumasok na transaksyon ng Silver Wolves mula sa 2022 hanggang 2025. Karamihan may kaugnayan sa flood control projects ng DPWH. Sinabi ng Pangulo na abot sa kabuuang 280 bank accounts ang na-freeze, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang na ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Binigyan din ng Presidente na mahalaga ang freeze order upang hindi maibenta ang maari-arian, lalo na ang mga eroplano at helicopter, at mabawi ang mga ninakaw na salapi sa kaban ng bayan. 48 minutes makalipas alas 4 ng hapon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Samantala, posible umanong magpasko sa kulungan si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil sa naipipintong pag-aresto rito sa susunod na linggo. Ito ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya bilang tugon sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na magsagawa ng case build-up sa dating mambabatas sa kaugnay ng flood control mess. Sinabi ni Rimulya na may sapat na ebidensya na nag-uugnay kay Revilla matapos iugnay ni na dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo at Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa flood control skandal. Anya pinag-aralan ng Office of the Ombudsman ang posibleng pagsasampa ng kasong malversation at plunder laban kay Revilla, pero hindi pa tiyak kung nasa anong stage na ang preliminary investigation hinggil dito. Magugunitang sinabi ni Bernardo na naghatid siya ng 125 million pesos sa bahay ni Revilla noong Disyembre 2024 at iniutos pa umano ang paghahatid ng karagdagang 250 million pesos bago magsimula ang campaign period para sa 2025, bagay na itinanggi naman ni Revilla. 50 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Samantala, sa iba pa nating mga balita, pinuna ng Commission on Audit o COA ang Social Security System matapos na bumili ng 424 na rolls ng tissue paper na nagkakahalaga ng 13.195 million pesos noong 2024 nang wala umanong maayos na pagpaplano.
Ayon sa 2024 audit report ng COA, sobra sa 2 buwang supply ang biniling tissue paper at 116,446 rolls ang nananatili pa rin sa supplier dahil hindi to kasya sa storage ng ahensya. Napag-alaman din mula sa supplier na tanging verbal agreement lamang ang basihan ng transaksyon at walang sapat na dokumentasyon o memorandum of understanding. Ayon sa audit, pwede sanang makatulong o nakatulong ang halagang ginastos sa tissue paper para sa 2,000 na pensioners o makapagbigay ng funeral benefits sa 650 yun na yumaong miyembro. 51 minutes sumakalipas kung alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. Bilang panghuli sa atin pong mga balita, aminado ang pamamalakanyang na mahirap makahanap ng ipapalit kaya dating Department of Public Works and Highways. DPWH Secretary Rogelio Babes Singson na nagbitiw sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon na kaya pala sa Press Officer Attorney Clear Castro, wala pang nakikita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipalit kay Singson sa ICI. Malakian niya ang naitulong sa investigasyon ng ICI ang expertise ni Singson bilang inhinyero, kaya nalungkot ang Malacanang sa pagbibitiw nito, pero iginagalang ang desisyon ng dating opisyal lalo na at isyong pangkalusugan ang dahilan. Hindi rin masabi ni Castro kung maghahanap pa ng ipapalit kay Singson dahil hindi pa anya napag-usapan sa Malacanang ang issue sa pwesto ni Singson sa ICI. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin anya ang pag-iimbestiga ng ICI para habulin at sampahan ng kaso ang mga nagnakaw sa pondo ng bayan sa pamagitan ng flood control projects. 53 minutes makalipas alas 4 ng hapon. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa atin pong Arangkada Balita ng Radyo natin FM Cotabato City. At wala na po tayong oras sa atin pong Arangkada Balita. Hello sa atin pong mga taga-subaybay. Like and share ang atin pong Facebook, ang Radyo natin FM, DXTC 95.9 Cotabato City. Tayo ho ay napapakinggan worldwide, nationwide sa pamagitan ho ng atin pong application. Ayan, paki-download ho sa inyo pong mga Android phone. Hanapin sa inyong mga Play Store ang 95.9 na Radyo natin FM Cotabato City at inyo na pong makakasama ang atin pong istasyon na 24/7. Hello sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga tagapanood kay Dance Dawang Dolo. Ayan, at hello po sa lahat ng Abdul Karim family. Hello kay Taya Abdul Karim. Hello kay iingatan ka, aalagaan ka. At hello kay sa lahat po ng Andong family and Mangulamas family. Ayan, good afternoon. Kay Sir Attorney Roji Pai Mangulamas. Sa amin po ang station manager. Hello kay Sir Teps Gyumla, kay Loud Clear, kay Lea Abbas, kay Ma'am Normina Tiban. Ayan, at hello kay RN. Kay DJ Harris, kay Dato Harris. Isang magandang hapon. Alright, it's 55 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. Ang bahaging ito ay atid po sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated
Alrais Ventures Corporation, Green Pharmacy, Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated, matatagpuan sa may Macapagal Street, Sinswat Avenue, Cotabato City. Hati din po sa inyo ng Search Watch Service Center. At syempre, ang bahaging ito ay hati din po sa inyo ng Ministry of Labor and Employment sa pamumuno ni Molibar, Minister Dato Muslimin G. Sema, at sa kanilang General Director, Dato Surab Abutazil Jr. Hati din po sa inyo ng Virginia Food Incorporated, Almia Computer Parts, Lucky's Hot Pandesal, matatagpuan sa may Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Ma'am Angelina Suriano. At din po sa inyo ng Glang Eye Care Clinic na matatagpuan sa may second floor, Sardonyx Plaza, Gutierrez Avenue, Cotabato City, owned and managed by Dr. Zuhra Adam Glang. At panatilihing malusog, malakas ang ating pong pangatawan, mag-Synergia. Lahat po ng produkto ng Synergia, mga kaibigan, ay pure at natural, certified World Health Organization, Department of Health, FDA approved, halal certified. Para ho sa karagdagang impormasyon patungkol ho sa Synergia product, pwede ho kayong tumawag kay Mamot sa Kawang-Kawangan sa kanya pong cellphone number 0975-576-5811 o kaya naman po kay Ma'am Haja Rahma Maulana sa kanya pong cellphone number ang 0906-134-6056 and of course pwede rin po kay Ma'am Haja Kulot Saligan with a cellphone number 0926-424-4505. At syempre ang bahagi ito ay hati din po sa inyo ng Imperial Appliance Plaza. Matatagpuan sa may Makakua 35 Street, Lima, Poblacion 5, Cotabato City. At sa mga kaibigan ho natin na nais ho nga magkaroon ng sasakyang hindi bumubuga ng usok, madaling gamitin, mag-Inwaw electric motor. Sasakyang hindi bumubuga ng usok, madaling gamitin at syempre nasa abot kayang halaga. Para ho sa karagdagang impormasyon patungkol sa Inwaw electric motor, pwede ho kayong tumawag sa cellphone number 0926-9580840. Alright, it's 58 minutes makalipas mo alas 4 ng hapon at yan po ang kabuuan ng atin pong arangkada balita. Ngayon ay araw ng Tuesday. Ika-siyam sa buwan ng Disyembre 2025 at ika-18 sa buwan ng Jumadal Akhir 1447 sa atin pong Hijri kalendar. Sa ngalan po ng aming station manager, sa ngalan po ng pamunuan ng KITFI ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, sa ngalan ng bumubuo ng Radyo Natin FM Cotabato City, maraming salamat po sa pakikinig. Salamat po sa panunood. Ako po muna ang inyong nakasama pansamantala sa Arangkada Balita ng Radyo Natin FM Cotabato City. Ako po si Annaliza Abas. Hanggang sa muli sa ganito pa ring oras at himpilan. Isang minuto na lamang po ang nalalabi bago sumapit ang alas 5 ng hapon na manatili ho nakatutok sa Radyo Natin FM Cotabato City. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo Bangsamoro. 7,100 isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig. Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurog-dilain na panlantaw. Iba't ibang balita. Isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal. Isa ka pungsod. Magkadurog-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radyo Natin. Radio Natin. The country's friendly station. Radio Natin. And the KBP Golden Dove Award for the Best FM Radio Station Provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company.
Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po.